Hello guys! Welcome back again to my channel. So, today wala muna tayong makeup. So, pahinga muna ang aking face. So, ngayon, we're doing bihira ko lang ito makita sa YouTube. Pansin ko lang. So, I try na gawin ko at ipakita sa inyo. Okay, so ang gagawin natin ngayon is medyo kakaiba para sa akin kasi ang gagawin ko ngayon is ay foot spa. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko alagaan or linisin yung aking mga paa. So, without further ado, let's go to the video. So, there you go. Para sa akin, kakaiba tong gagawin ko kasi syempre sino ba naman may gustong ipakita yung paa niya, di ba? So, para sa akin, hindi lang dapat sa mukha tayo alagaan or take good care of ourselves. Usually kasi ganun ang girls. Mostly sa mukha ang kanilang focus. So, dapat sa ibang part ng ating body, sabihan natin panglahatan. So, dapat nabibigyan natin ng attention. So, para sa akin, importante na laging malinis ang mga paa, lalo na yung mga kuko sa daliri, kuko sa paa. So, alam niyo ba na una kong tinitingnan sa tao is yung kanyang mga paa, kung malinis ba ito or anong klaseng itsura. Kasi, for me, parang doon ko nakikita ayoko maging judgmental, pero para sa akin doon ko nakikita kung paano niya alagaan yung sarili niya by mean of her, his feet. Doon ko talaga tinitingnan kung malinis yung paa. Yun, so madali din ako ma-turn off pag pag madumi talaga yung mga kuko. Hindi ko alam kung bakit. So, yun nga. So, dapat pangalagaan din natin yung ating mga paa, hindi lang yung ating mukha. So, let's watch the video kung paano ko gawin yung paglilinis ko na ba. So, disclaimer, so hindi ako dito nagmamagaling or what. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko linisin yung aking paa. As in, every day or every other day. Usually kasi nagpapaboots pa ako sa labas, at the same time, pedicure. Alam naman natin ngayon na quarantine, so I do it by myself. So, yun yung papakita ko sa inyo. Okay? So, let's go to the video again. So, we need a baking soda, rock salt, sponge, old toothbrush, some shower gel or liquid gel. Usually, yun yung mga nakukuha namin pag nag-hotel. Then, kailangan din natin ng pang-scrub, any kind of scrub na pwede. At the same time, lotion or oil, any kind of oil. And kailangan din natin ng panlinis ng kuko. So, nipper, pusher, kung marunong kayo maglinis ng kuko. So, usually, clipper lang naman ang gagawin natin eh. So, lahat yan makikita yan sa bahay niya, I'm sure. So, pumesto muna ako sa aming garahe. Ayan, nalaking paa. Kung mapapansin nyo, dry. So, kailangan natin ng warm water. Then, isoak lang natin yung ating mga paa. Then, gawin na natin yung solution. Maglagay lang tayo ng asin at baking soda. So, alam naman natin na it helps na maging malambot yung ating balat at the same time mawala yung amoy. So, yung baking soda nakakatulong sa pagtanggal ng amoy or anumang bacteria na nasa paa natin. So, just leave it 10 minutes. So, ibabad lang natin yung ating paa sa ginawa nating solution. After 10 minutes, as you can see, medyo bago yung kulay ng tubig. Siyempre, alam nyo na. Then, pwede na kayo mag-start, i-brush up, or kung may towel kayong luma,
So, pwede nyo rin scrub one by one yung inyong mga daliri sa paa. At the same time, yung sakong, or kung may sponge, pwede rin gumamit ng sponge. Ayan, so kuskusin lang yung mga corner ng ating daliri sa paa. After kong balawan, so kumuuli ako ng panibagong tubig. So mag-start na ako ngayon mag-scrub using exfoliant cream. Sa Watson meron yan. Actually, ano yan, body scrub. So, ginamit ko sa aking paa. Actually, any kind of liquid soap will do. So, pwede natin gamitin kung anong ginagamit natin sa ating katawan. Katulad ng mga body scrub, shower gel, yan, pwede natin gamitin. So, this time, ang ginagawa ko is parang hinihiluran ko na yung paa ko. Ibabaw ng paa ko, yung ilalim, pati yung half ng aking legs. So, medyo mahirap lang kumuha o mouth ng camera while the other hand is doing something. Yan, nag-scrub. Hindi ko kasi nadala yung aking what you call this? Yung tripod ko. So, nagtsatsaga akong hawakan. O, diba? Ang hirap niya. Ayan. So, kuskus lang. Pinagpapalitan ko lang yung old toothbrush at saka yung sponge sa paghihilod. So, ganun din ang gagawin natin sa kabila. So, by this time, nabalawan na uli natin ating paa for the second time. So, dapat may naka-prepare ka ng towel na hindi mo, syempre, na hindi mo na ginagamit o hindi mo ginagamit sa iyong mukha. So, dapat patiin natin mabuti. Ganun din sa kabilang paa. Medyo i-massage mo ng konti. So, choose any kind of moisturizer you want to use. So, pwedeng lotion or oil. So, sa akin, ginamit ko is itong si coconut virgin coconut oil. Diba yun? So, konting masahe. Pasensya na kung hindi na ako focus yung camera sa paa ko. Konting masahe lang. Yan, massage from feet to legs. Do it on the other foot. Then ngayon, gagamit lang ako ng nail file para putulan yung extra yung aso ko. Putulan yung kuko ko sa paa. Hindi kasi ako marunong din magtanggal ng ingrown or yung balat sa mga gilid ng paa. So, usually, pag ako talagang pinuputulan ko lang yung length or medyo iniiksian ko lang. Actually, pwede nyo namang gamitin or gawin itong procedure na ito during sa paliligo. Kaso nga lang, medyo minsan hindi na natin nabibigyan pansin yung paa. So, naliligo lang tayo. Pero yung paa natin, so nakakalimutan natin isang linisin ng maayos, yung ganyan. So talagang dapat bibigyan mo rin ng time ang paglilinis ng bawat parte ng katawan mo. So yan lang. Gupit lang, masahe, moisturizer. So, this is it.
feeling fresh and clean. Masarap talaga sa pakiramdam pag may nagagawa ka or may nalilinis kang isang bagay. Masarap sa pakiramdam. So, feeling mo malinis na malinis or pwede mo nang halikan nyo pa pag ganyang malinis at mabango ng tingnan, di ba? So, hindi na nakakahiya magsuot ng kahit na anong sandals or open shoes, di ba? Very simple lang pero malaking tulong para sa ating mga paa na ma-relax, diba? So, bigyan din natin ng pansin or talagang alagaan, kumbaga, alagaan natin. Kasi, kasama natin yan sa pag-work as in everyday. Gaya ko, everyday na nagko-commute. So, everyday, walking a lot. So, kailangan din siguro natin siyang bigyan ng pamper kahit paminsan-minsan, once a week, diba? Or twice a month. So, hindi na siguro masama yun para sa kanya, diba? So, yun lang. So, I hope na kahit paano, na-inspire, na-inspire kayo sa paglilinis ng inyong mga paa ngayong quarantine. So, gaya yung sinabi ko, bigyan natin ng pansin yung ibang parts ng ating body. So, yun. So, I hope you entertain and like my video. So, don't forget to give me some thumbs up. Then, don't forget to subscribe, like, and share my video. And please click the bell button to notify na may bago tayong video. And so, yun lang. So, I hope you guys still stay at home and be safe, everyone. So, thank you for watching and see you next time. Okay, so sana wala na tayo sa quarantine period next time na magkita tayo. Okay, be safe guys. Bye!